Make agriculture sexy again. How? We have to encourage the young people to go into it. We lure them by EO75. Government-owned lands, ipapamigay sa tatlo. Priority ayon sa batas. Number 1, retired PNP and AFP personnel. Number 2, rebel returnees. Yung number 3, to answer your question, graduates of 4-year agricultural courses. Yan ang way. Ilang hektarya, sir, ang ibibigay? 3 hectares. Maximum. Per person? Per person. Oh. Malaking bagay yun. Naku, At napakaaga pa ngayon dahil gagawin namin yung Marcos. Sir, for example, I am a graduate of agri course. How am I going to avail that 3 hectares na lupa? Magpapalista ka sa regional director kasi depende rin. Ang hirap kasi kumuha ng mga government-owned lands eh. Maraming mga universidad, state universities and colleges, napakaluluwang ng kanilang thousands of hectares. Hindi naman nila ginagamit. Ba't hindi natin ipamigay doon sa pwedeng gumamit? Kung gusto nila, doon din, graduate din ng kanilang estudyante. Graduate ng estudyante. Pero may pumayag na. Yung Pangasinan State U at saka yung Northern Mindanao State U, pumayag sila. Laki mo. Kailan yan mangyayari, sir? Itong administrasyon ng ating mahal na Pangulo, yung tinatawag na Marcos. Ano yung Marcos? Modern Agrarian Reform Community Organized Settlements. Sir, as of today, sir, ilang agri-graduates na ang nabigyan ng lupa? Marami na rin. Hindi ko pa na yung datos, no? Pero marami na rin kasi marami kaming mga marami kaming mga yung local, yung mga owned by LGU. Namigay naman sila pero ang binigyan yun din mga rebel returnees, mga ganun. Pero yung ibang rebel returnees at the same time graduate sila ng 4-year agricultural course. Oo. Kaya nahagip yung dalawang qualification.